Bakit Orpik Gang? Orpik Gang kasi May kapitap ako pero di dumating. Ako nga pala si Hela Onyx ng Orpik Gang. Galing pa Laguna, humahasol sa Cubao. Ako nga pala si Vigilante ng Orpik Gang. Legend ngayon ng aking mga Ako nga pala si JD ng Orpik Gang. Ako nga pala si Jetro ng Orpik Gang. Ay, she wanna make it real. Sagot ko sa kanya, baby chill. Nasa loob ng party nag-earthquake drill. She said she like how it feels. Bakit Orpik Gang? Orpik Gang kasi paano ba? Tutusin, hindi ko rin naman alam kung ano talaga yung pinakaano ng Orpik Gang. Para sa akin na lang, ibig sabihin na lang ng Orpik Gang, pamilya at mga kapatid ko talaga. Yun masasabi ko sa Orpik Gang. Sa naano ko sa Orpik Gang, iba talaga yung mundo ng Orpik Gang eh. Kumbaga, hindi siya normal eh. Diba? Kumbaga, pag sinabing Orpik Gang, alam mo nang parang beyond the norms, diba? Parang ganun. Para sa akin sabay-sabay namin binuo yan. Dinesisyon na namin yan. Syempre, hindi lang na pag sinabing Orpik Gang, talagang parang kakaiba eh. Kumbaga may dating eh. Di ba? Parang Dame, syempre. Parang, kung bakit Orpik Gang? Kasi, kung malalaman nyo naman yung meaning yan, hindi lang basta siya Orpik Gang na parang inimbento lang. Men, may meaning talaga yan. Alamin nyo na lang kung ano yun. Para sa akin, kung sa pangalan yung tatanungin ang dapat tanungin dyan si Onyx eh. Kasi kay Onyx nang galing yung pangalan na yun eh. Kung sa pangalan yung tinatanong nyo kung pangalan na Orpik Gang, bakit Orpik Gang, si Onyx ang makakasagot niyan. Bakit Orpik Gang? Siguro dahil Orpik Gang yung sa tingin ko masasabi mong unique. Kakaiba talaga kapag nakita mo, hindi lang basta-basta. Kumbaga may dating talaga, men. Kumbaga, pag nakita mo, pag narinig mo yung Orpik Gang, pag napakinggan mo sila, may kanya-kanya silang flavor eh. Iba-iba yung dating nila. And ayun yung masasabi ko kung bakit Orpik Gang. Ano o sino ang nagmo-motivate sa iyo o sa inyo to create more music? Number one talaga is yung mami ko na nawala na sa yun. Tapos syempre pamilya ko. And pinaka ano din talaga is yung kuya ko si Kuya Justin na lagi naka-support sa akin always. So shoutout sa iyo Justin Vasquez. I love you. Unang-una nagmo-motivate sa akin, syempre, yung pangarap ko. Yung pangarap ko bilang artist. And sumunod doon yung mga mahal kong tao, mga sumusuporta sa akin, mga kaibigan ko, partner ko, lahat sila yon, mga nagmo-motivate sa akin para gumawa pa ng music na malaman talaga. Yung grupo ko mismo yung parang iniisip ko na pagkukuhanan ko ng kailangan lupitan ko dahil yung mga kasama ko malulupit na rin eh. Diba? Ang tinutukoy dito kung sino, diba? Siguro masasabi kong wala madalas kasi ako yung parang sumasagot sa mga ganyan. Siguro si Onyx ganun. Si Onyx. Siguro yung kung sa akin muna, yung pangarap ko, tsaka yung mga taong talagang naniniwala sa akin, yun, tsaka mga kaibigan ko, mga supporters namin, yun din. Ayun yung isa sa mga motivation namin kung bakit kami patuloy pa rin gumagawa na minsan sobrang busy na talaga, sobrang hectic ng schedule. Nagagawa pa rin namin yun kasi nga dahil sa inyo yun guys. Sa akin, ang nagmo-motivate sa akin, para sa akin, nagmo-motivate sa akin, sarili ko lang din. Di ba? Sino ba dapat mag-motivate sa sarili mo? Di ba? Sino ba dapat mag-motivate sa music mo? Di ba? Ikaw lang din, men. Yeah. Ano ang misyon ng Orpik Gang? At kailan ulit kayo maglalabas ng sariling piyesa? Sa totoo lang, sobrang dami namin niluluto ngayon. Talagang hindi na namin alam kung ano uunahin namin. Sobrang lalakas talaga. And sinisigurado namin sa inyo na parang kakalampagin namin talaga yung mga tenga nyo. Yun lang. Ang mission ng Orpik Gang, makapagpalaganap ng mga panibagong tunog dito sa Pilipinas, baguhin yung scene, magpakita ng bagong talento sa mga iba pang artist, magpakita ng inspirasyon sa iba. And siguro maglalabas kami malapit-lapit na. Abangan nyo na lang. Swag. Wala namang ibang mission ng Orpik Gang kundi ang abutin yung gusto eh. O, di ba? Siyempre, abot lang yung gustong tulad ng ibang rapper din. Yan.
bilang isang rapper, syempre, iniisip mo din na sana one day, parang ganun. For me, or para sa amin, araw-araw mission eh. Araw-araw, sinusubukan namin, iniigitan namin yung sarili namin. Kailangan namin maging better version. Wala kaming mission na tinitigilan. Ang mission namin is higitan yung sarili at mga gawa namin nung nakaraan, kahapon, ngayon. Ayun lang yung mission namin gawin. Tsaka kung usapang release lang, yo, marami kami niyan. Marami pa kaming gagawin, lulutuin, abangan nyo yan. Siyempre ang mission namin is maglabas ng mga music na talaga namang sa pool, men. Talagang ka-pool, men. Ganon. Kumbaga, kung piyesa pag-uusapan ha, hindi kami nawawalan yan eh. Hindi kami nawawalan yan, hindi kami mauubusan yan. Ang tanong, abangan nyo na lang. May mga bigating artist o underrated artist ba na dapat namin abangan na makakolab niyo? Sa ngayon ako personal ko hindi ko pa naiisip na makipag-collab sa parang pinupush ko muna yung sarili ko tsaka yung grupo namin. So, kung may magkakaroon man ng chance na meron akong artist na gusto makakolab or ng grupo namin, siguro ako gusto kong makakolab si Flow G. Yun talaga yung pinakaano ko. Pero kung sa group na gusto namin makakolab, siguro ako para sa akin lang sa group OSM talaga. Sa ngayon, wala pa akong masyadong ine-expect pero alam ko mangyayari yan in the future na magkakaroon tayo ng mga collaboration sa iba't ibang mga artists, bigatin man o underrated, mangyayari yan. Syempre meron yan, darating at darating yan. Hindi naman imposible na walang dumating na walang makukulabang Orpic eh. Kailangan talaga mangyari yun eh, na meron makulabang Orpic eh. Diba? Siyempre, para sa akin, oo naman. Hindi ako magdududa kung pagdating lang sa grupo ko. Lahat kami, them days, simula sa wala hanggang sa unti-unti nagkakameron. Magkakakolab kami niyan soon, siguro hindi pa ngayon. Focus muna kami sa circle namin. Yun, patuloy ng paglago. Hanggang yung mga idol namin maging makasama na namin sa kanta. Siguro kung meron man sa amin muna yun, di muna namin para ipagsabi yun. Gugulatin na lang namin kayo kung meron man, di ba? Pero meron yan. Sino ang pinakahabulin ng chicks? Sa grupo. Habulin ng chick sa grupo. Ako kasi mabait ako eh. Ayun eh. Mabait eh. Pero Pero sa akin kasi talaga number 1 talaga sa pambababaero. Pero hindi ko naman inaano. Pero lapitin talaga ng chicks. Kay JD ako. Kung re-rate ko siya sa group namin na 5 kami. Re-rate ko siguro number 1 si JD. Number 2 ko si Jetro. So number 3 ko si Onyx, and number 4 ko si JC, and number 5 syempre sino pa ba? Gio. Di ako yun Di ako yun. Di ako yung pinaka dyan. Siguro si ito ayun si JD ng Orpig Gang. Sa tingin ko ay yung pinaka habulin talaga. Abulin ng chicks. Masabi ko talaga, Onyx talaga eh. Onyx talaga, men. Na kahit mga classmate ko, men, ibang dating ng isang hela Onyx ng Orpic Gang. Kumbaga pag sinabing Onyx, 6-pack. Ako lang yung tinuturo nila pero mayroon pang isa dito kung di nyo lang natatanong. Kung tutusin, lahat kami habulin. Lahat sila pala. Kumbaga, may sarili-sarili kasing kaming swag, tsaka may sarili-sarili kaming dating. Alam mo yun, parang hindi lang yung isa. Porket sinabing daming ganito. Lahat kami may sarili-sariling karisma. Yun. So, ang masasabi ko, lahat kami habulin talaga. Medyo lang ako. Sila talaga yun. Lalo si Onyx talaga yun, man. Si Onyx yan. Alam niyo yan. Ito atin-atin lang to Pero ako talaga alam na alam ko kung sino eh. Sa akin kasi madalas nagsasabi yun eh. Parang si si Gio. Secret lang natin yun, huwag mo ipagsasabi yun Tapos mga pangalawa si Onyx. Yan kasi medyo kasi si Onyx kasi tol napaka solid yan sa girlfriend niya yan. Si girlfriend niya. Yan. Napaka solid yan sa girlfriend niya. Yan, tropa ko rin yung girlfriend niya.
Yeah. Tanong para sa lahat, kung sino yung nakikita nyo na may potential? Yun nga, pinaka may potential, sino pa ba? Hindi ako na, pero hindi naman sa nag-ano, pero kung i-rate ko yung as a group na may pinaka-potential talaga, pagdating sa kantahan kasi kay JD ako, kung sa kantahan din medyo papangalawa tayo kay JD, sunod si JC. Sa pagra-rap naman, wala na akong masasabi dun sa dalawa kong utol na sila Jetro at saka si Onyx. And si JC kaya din sumabay, lalo na si JD kaya niya rin sumabay, so yun. Mahirap na tanong to mahirap na tanong to kasi para sa akin pantay-pantay lang kami. Alam ko bawat isa may potential and may kanya-kanya talaga kami flavor, kaya di ko masasabi kung sino talaga yung pinaka may potential kasi alam ko lahat kami pantay-pantay na may mailalabas na flavor o kaya style, kaya may kanya-kanya kami linya eh. Tingin ko lahat may potential eh. Lahat may potential. Siguro, ang kailangan lang gawin is kung paano pa mas aangatan o hihigitan yung mga nakaraang nagawa. Kumbaga, paakit ng paakit yung hakbang mo, kumbaga. Hindi ka naman pwede yung makbang ng pababa, di ba? Siyempre, kung gugustuhin mo na lang, dapat yung paakit na. Lahat kami syempre. Siguro naman, tayo na. Wala naman, real talk lang to lahat dito, man. Lahat kami may potential. Kaya nga, medyo nakikilala na yung grupo namin. Kasi nga, di lang naman iisa gumagalaw dito. Lahat kami nagtatag, kami gumawa ng move. Lahat may potential. Kung usapang potential lang naman, well, nasa amin na yan. Kumbaga, kanya-kanya na lang ibubuga yan. Pakinggan mo yung kanta namin, check mo yung verse nito. Men, kung potential lang, wala nang dapat pag-usapan. Masyadong mayabang pero wala nang dapat pag-usapan. Ano ba yung nagustuhan or nakita yung potential sa bawat isa kung bakit sa tingin nyo is naging okay kayong grupo? Simple lang eh. Pinaka-simple lang talaga yung kaya nasasabi namin na nagkakasundo kami sa lahat ng bagay kasi lahat kami may kanya-kanyang tinututukan. Hindi kami naghahati-hati ng gagawin. Kumbaga may iba't iba kaming atake talaga na nakakapagano sa amin na pwedeng mag-suggest ng ganito, malakas siya sa ganito, ikaw sa ganyan. Malakas ka sa ganito, ikaw sa ganyan. So, wala talagang chance na parang hindi kami magkasundo as a group. Talagang parang tadhana na talaga yung nagano sa amin na magsama-sama talaga kami 5. So, yun. Siguro yung nakita kong potential kung bakit kami naging okay as a group kasi ang nakita ko siguro yung pagkakaisa sa kulit, pagkakaisa sa creativity. Ayun yung mapapansin ko na pagkaisahan namin yung creativity. Kaya naging okay kami sa bawat isa. So dyan, may thrill. Kahit na maraming parang pangyayari na di namin nagugustuhan na nagkakaaberya, mga ganyan. Pero iba masaya bilang Orpic Gang. Masaya maging Orpic Gang talaga. Masaya, sobra. Hindi ko may kukumpara sa iba yun. Ganun lang. Kumbaga, masasabi ko na naging okay kaming grupo kasi kumbaga, sinasanay namin sarili namin sa pagiging open sa isa't isa. Yun lang na Miki. Kumbaga, kailangan mo lang maging open kahit kanino naman, di ba? Kung sino gusto mong makasundo, ganun, makapalagayan ng loob. Then, para sa potential ng grupo yun, doon kasi lalabas yun. Kapag nagkakuhaan na kayo ng mga loob, doon nalalabas yung pinaka-potential ng grupo nyo. Yeah. Kung hindi ka nag-rap, ano sa tingin mo yung pinagkakabalaan mo? Baka siguro nag-aaral ako ngayon or pinagpapatuloy ko yung pagiging pulis ko siguro at hindi ako nag-focus sa music. Baka yun. At nagne-negosyo syempre. Siguro kung di ako nag-rap, siguro pinagkakaabalahan ko ngayon yung paggawa ng beat lang. Siguro yung mga video editing, paggawa ng music, producing, mga beat. Kung di ako nag-rap, yun lang talaga. Siguro pinagkakaabala ko ngayon. Namumulot ako ng basura. Hindi, joke lang. Hindi. Nagkakaabala ko siguro. Hindi ko nakikitang Hindi ko nakikitang hindi ako dapat mag-rap eh. Dapat talaga mag-rap ako. Yun yung nakikita ko eh. Yun lang talaga. Kaya nga ako napunta dito dahil para dito talaga ako.
Wala eh. Wala eh. Hindi naman sa pagmamayabang kasi sa family ko talaga is nasa lain na namin talaga yung music. Simula sa pagkanta. Yung pagrarap, natutunan ko na lang siya kasi nga parang mabilis lang naman din ako matuto. So parang gift na sa akin yun ni God na talagang pinanganak ako para sa music, para dito. At lahat kami. Siguro naging ano ako, pumasok ako sa PBB ngayon. Hindi, joke lang. Siguro nag-aaral lang ako ngayon, ganun. Aral? Hindi. Kasi sa mga nakakilala sa akin, tamad din ako mag-aaral eh. Pero, yun nga, siguro di ako natuto mag-rap. Nag-aaral ako. Rate mo kung sino ang pinaka-ulol hanggang sa pinaka-boring sa grupo. Ito ah. Ito totoo to ah, sa lahat ng mga kapanood na to. Ito totoo talaga, pinaka-boring. Sa pinaka-boring muna tayo ah. Pinaka-boring kong nakasama talaga nung una. Wala. Walang boring sa amin, lahat talaga kami gago. So kung ano talaga, ang mararate ko na lang dito sa pagaguhan, ako para sa akin, sa nakikita ko sa kanilang lahat, kay JC ako. Kay Vigilante ako. And pangalawa, siguro, medyo pantay silang dalawa sa kagaguhan Pero sa pangalawa ako na. Pero medyo pantay silang dalawa, siguro tay ko sila sa pangatlo. Si Jetro at si JD. And then yung last si Onyx na kasi medyo mysterious si Onyx Yun. Para naman nun. Siyempre, pinakaulol. Sino ba? Pare-parehas baliw eh. Pero sa tingin ko, pinakamakulit talaga si JC. Sumunod, si Jetro. Sumunod, sino sumunod? Siguro sumunod si pantay si JD pati Gio. Ako na pinakadulo, mabait lang ako eh. Walang boring pero ulol meron. Wala, alam naman na nila yan yata siguro. Alam na nila yan, hindi ko na kailangan pasagutin. Alam ng mga nakakilala dyan. Ikaw yon, kilala mo ako, buddy. Pinakaulol dito, tol. Mga ka-orpic. Lahat kami ulol eh. Pero yung talagang isang alien dito. Para sa akin, nag-iisa lang to. Ang vigilante ng Orbic Gang. Siyempre, sino ba? Si JC, man. Sumunod na lang kami lahat. Kasi siya yung pagdating sa ululan talaga. Siya talaga yung masasabi mong, tayo na, talagang i-starter niya muna eh. Diba? Talagang may tililing, tol. Kung pinaka-ulol lang, lahat ulol ah. Ulol lahat. Ulol. Talagang ulol lahat. Lahat yan may kanya-kanyang saltik yan. Pag pumitik bawat saltik niyan, men. Pero, paano bang ulol kasi? Kung baga ulol sa katarantaduhan. Kung katarantaduhan yan, men, asahan mo na. On or off camera, men. JC yan, men. JC. Talagang hagalpak talaga, men. Hagalpak. Di ka lulubayan yan hanggat di ka umahagalpak. Rate mo kung sino ang pinakamagaling pumorma to pinaka-bano pumorma sa grupo. Pinakamalupit? Sino pa ba? Nasa harap nyo na. Yun na yun. Kumbaga nasa harap nyo na yung pinakamalupit. So, kung i-rate ko sa wala eh. Kung tutusin, wala talaga. Mahirap mag-decide sa ganong sitwasyon na magde-decide ako sino pinakamalupit sa amin kasi alam ko na bawat isa sa amin nilulupitan talaga, tinotodo namin kada ganap namin. So, wala kayong masasabi sa amin sa lahat ng outfit namin. May iba't ibang kaming atake ng outfit. So, yun. Wala akong marirate dyan. Lahat kami malulupit. Yun lang. Parang pangbubuli naman to. siguro pinakamaangas pumorma. Parang yabang ko naman kasi sabihin ko ako, no. Pero, syempre, may kanya-kanya naman kami style. Pero kung sa sarili ko naman, syempre, sarili ko, yung gusto ko. Na ako yung siguro sa style. Tapos sunod si Jetro. Sunod si JD, sunod si Gio, sunod si JC. Pero pantay-pantay lang din naman, may kanya-kanya kaming style eh. Swag naman lahat eh. Hindi ko na para sabihin na ganito. Siyempre, tatatak sa isip nila yun na tangan ng pangit ko pala pumorma, di ba?
Wala akong dapat sabihin nun. Siguro alam na nila yun kung paano sila kaya nga pinorma nila yun kasi sa tingin nila, doon sila komportable. Pinakabano siguro pag tulog lang. Tsaka kapag bagong dating pag mag-meet up kami, ganyan. Puro banu yung suot namin, kahit pambahay na lang, ganto ganyan. Ayun siguro masabi kong banu lang sa part namin pagka Pero kapag outfit na talaga, yung parang, yan, pag talagang pinutukan na, pag talagang inangasan na, inaayos na, lahat kami. May iba-iba kaming may iba-iba kaming dating. No, bawat isa sa amin may originality talaga. So, hindi kami pare-parehas ng forma, outfit. Nasa bawat isa, nasa kanila, nasa akin kung anong gugustuhin namin. So, magkaiba kami. Para sa akin, lahat naman may dating. Lahat may dating. Kumbaga, lahat nadadala naman. Kumbaga, wala na dapat pag-usapan dun. Sino ba nagtanong yan? Kung may chance ka o kayo na makipag-collab sa sikat na artist, sino yun? Kami, so nabanggit ko na rin kanina. Pero siguro gusto namin talaga makakollab sa group to group. Siguro XB, yan, XB. Gusto na rin namin talaga na alam namin medyo malayo-layo pa pero alam namin na aabotin kami dun sa punto nila ngayon at pagsusumikapan namin lahat yan at hindi kami namin susukuan tong pinasok namin na to. So, minahal namin tong music na to, so laban namin to. So, yun. Siguro si Flo G pati Al James, ayun lang nasasabi ko. May nakikita akong vision sa dalawang yun. May nakikita ako sa future na mangyayari yun. Kukupaling ko ba sarili ko? Ang sikat lang na artist, Eminem, pukoy ng ina. Kung may kokolab ang sipin mo Orbit Gang, merong Eminem. Team, di ba? Mangarap ka lang, sagad mo na, di ba? Gusto lang din ng grupo makakollab na simula pa lang nung nag-uumpisa kami. Isa rin sila sa nag-motivate sa grupo namin para mas lalong mag-continue sa music. Syempre, alam kong 2024 na ngayon. Huwag niyo sasabihin sa 2024 na ganito, ganyan. Hindi. Iba kasi dating sa amin ng grupong XB, man. Alam niyo yan. Alam namin yan. Alam ng mga kagrupo ko yan. So, XB, ang gusto kong namin makakollab. Yun. Talaga kasi nung magsisimula pa lang ako, wala pang Orbit Gang Pangarap ko talaga is XB. Kaso XB kasi sa pagkakaalam ko wala na sila Pero kung pinaka makakakulab lang, Flo G o Shanty Dope, man. Yan. Masasabi kong successful na ako na artist pag dumating sa punto na yun. Legend ngayon ang aking mga kasama, the fucking kahit